o manoy pangre-recruit ng mga Pinoy para magtrabaho sa offshore gaming sa Laos. Iniimbestiga na po ng pamahalaan. Nasa linya po si USEC Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, USEC Attorney Olalia. Sir, this is Aljo Bendio sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo sa Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Attorney Olalia. Nawala. Hello. Opo. Hello USEC, po. good morning po. Yes, sir. Good morning po. Opo. Si Anjot, good morning po. Yes, sir. Po sa programa niyo. Hingi lang po kami ng update sa ating pong pagpapauwi ng mga Pilipinong na-recruit ng mga pogo na ito. Nagtatrabaho kayo sa offshore gaming dyan sa Laos. Opo, sir. Opo. Go ahead po, Attorney. Opo, yes po. Yung mga kababayan po natin na na-recruit ng mga sindikato, yung tinatawag pong Golden Triangle, na pumunta po ng Laos at Cambodia, ay tayo po ay may pangunahing mandato na tulungan po sila. Unang-una, tulungan po natin silang ma-rescue sa tulong ng DFA at ng iba pang mga kagawaran ng ating departamento at ng ahensya ng Pilipinas po. Pangalawa, i-repatriate po natin sila at tayo po tumutulong doon at iniimbestigahan din po natin yung mga dahilan kung paano po sila nakarating doon at pinoprovide po natin ang legal assistance at sinasampahan po natin ang kaso yung mga may kasalanan po doon sa illegal recruitment at doon sa trafficking in persons. Ano po initial result na inyo pong paunang investigation? Paano po sila nakarating doon? Ano pong uri ng recruitment ito po? Paano po sila naengganyo pumunta ho doon? Opo, masalibot po yung paraan. Yung mga ating nalaman, lalong-lalo na nung nag-imbestiga po ang mahal na senator natin, si Senator Rafi, sa kanyang Senate hearing, nalaman po natin na yung iba po sila naggumawa ng backdoor migration, yung tinatawag nating bawal. Sila po ay pumunta sa south, lumipad sila ng eroplano papuntang Zamboanga at from Zamboanga pumunta po sila ng Sulu at Tawi-Tawi at mula doon nagbangka pa po sila papunta ng Malaysia at pagdating po doon naglakad sila tapos sumakay at hanggang sa nakarating. Linggo po ang inabot at pagkahirap-hirap po yung kanilang ginawa para lang po makarating doon. Grabe ito ha? Opo. Pero dumaan naman ito sila sa immigration ng Pilipinas? Yung iba po hindi kasi domestic flight po ang ginamit. Opo. Domestic flight po, so hindi sila kinakailangang magpakita ng pasaporte at pagdating doon sa airport, lumipat po sila ng isang island via yung mga maliliit pong bangka. Kaya po hindi po sila dadaan sa BI. Yung Coast Guard po ang may mandato na i-check po yung mga dumadaang mga bangka pag ganyan po na inter-island at saka lalabas po na ating bansa. Bawal ang offshore gaming sa Laos. Tama ho ba? Opo. Bawal. Tama po kayo. Bawal po. Opo. Opo. Sige po. How about po ang ating pagpapauwi naman dito sa mga Pilipinang ginawang surrogate mother sa Cambodia? Kasulukuyan po nating pinag-uusapan ngayon. Actually, meron po kaming Zoom meeting with the Office of the Good Senator. At inaalam po namin yung kabuuan kasi unang-una, ang sabi po ng aming mga kasamahan ay ayaw pong ipakilala yung kanilang identities. Kasi mga kababaihan po ito at hindi po raw alam ng kanilang mga pamilya. Kaya napaka-importante po na hindi natin babanggitin at hindi naman po natin alam. Pero ginagawa na po natin ang lahat ng paraan para matulungan po sila. Una, nakikipag-ugnayan po tayo sa Cambodian government at tayo po nakikipag-usap doon. At inaalam po natin ang kabuuan kung paano po nangyari ito at kung paano pa po natin masusolusyonan. Opo. Okay. 13 daw sa mga ito ay buntis. Kumusta po ang kanilang lagay? Sila ba'y mapapauwi kaagad sa Pilipinas? Yung pong 13, tama po kayo, nasa state of pregnancy na po sila. Yung 7 po ang ating inaasikaso na mauuna pong uuwi dahil hindi po sila buntis. So yung pong inaayos natin, nakikipag-ayos po tayo sa kinaukulan doon para mapauwi po natin agad yung 7. Sino-sino po nasa likod ng sindikato ito?
Cambodian, Chinese, ano pong mga lahi po nila, sir? Meron po kayo impormasyon? Kasalukuyan pa po ang investigasyon at Okay. ang ating Philippine Embassy doon ay on board at inaalam po ang kabuuan. Pero ang malinaw po, wala pong recruitment agency na lisensyado ng DMW ang involved. No? Ang sinasabi po nila, sila po ay na-recruit online, no, sa Facebook. Yun po ang kabuuan ng kanilang kwento. Sino ho itong mga recruiter na ito? Na-identified na ba? Hindi pa rin. Hindi pa po, Okay. hindi pa po kilala at Grabe. yung identity nila ay hindi pa rin po natin alam at kasalukuyan pa po ang investigasyon. Okay, panawagan na lang po sa ating mga kababayan. Please lang, opo, katuwang niyo po kami dito ni Kong Erwin Tulfo na i-educate ang ating mga kababayan, naintindihan naman natin yung hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero, attorney, alam ninyo, ako na mismo nagsasabi sa ating mga kababayan, kapag masipag Opo. lang, pag meron tayong diskarte sa buhay, dito na lang tayo sa Pilipinas. Huwag na tayo ditong magpauto sa mga recruiter na ito Opo. online pa. Opo, Opo. panawagan na lang po. Opo, sa ating mga kababayan. Una-una po, salamat po sa programa ni Kong Erwin Tulfo. No? Opo. Napakaganda po ng programa niyo. Nakikinabang po mga OFWs dito at mga kababayan po natin. Natutulungan po ninyo na nalalaman po nila ang mga kaganapan at kung paano po maiiwasan yung mga ganitong mga problema. No? So, yung mga OFWs po, lalong-lalo na yung nais magtrabaho sa abroad, pinakamainam po, sumangguni po kayo sa aming opisina Yes. kung kayo po ay may offer. No? At tayo ang magpa-validate at tutulong po kami sa lahat po ng proseso. Maraming salamat po. Yusek Salamat Bernard po. Olalia ng DMW, Department of Migrant Workers. Kung gusto nyo, opo, thank you po. Kung gusto nyo magtrabaho sa abroad, dumaan kayo sa tamang proseso. Huwag po kayong illegal na basta na lang babatse kayo sa Pilipinas pagkatapos yan. So, kakaproblema kayo. Gastos na naman ng gobyerno yan. Mamatay pa kayo doon. Asek Miko Clavano makakausap natin. Attorney Clavano ng Department of Justice. Attorney Miko, may buntag sir. This is Aljo Bendijo sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Sir, may buntag sa tanan. Buntag. Opo, unahin natin. Unahon natin ni Attorney Mick, no? Offshore gaming sa Laos. Nako, bawal ito sa Laos. So, nakarating ba sa inyo ngayon na may nang recruits sa kanila, itong mga Pilipino, para magtrabaho doon? Ano pong aksyong ginagawa po ngayon ng inyong himpilan? Marami po kasing report ang dumarating sa amin ho. Opo. Meron tayong tawag na Golden Triangle, no? Nandiyan ang Laos, nandiyan ang Cambodia, Myanmar, kung saan marami talagang nare-recruit. At hindi lang mga Pilipino ang nire-recruit na yan, ng mga yan, meron ding taga ibang bansa. May mga Thai, Indonesia, Chinese, at iba pa, no? Kaya itong nakikita ho natin ay parang ano na ho ito parang sindikato, international syndicate. Parang kumbaga ho, iba-ibang bansa, iisa lang po ang parang network ng criminal group. Kaya ingat ho tayo, narinig ko po yung banta niyo po kanina sa ating mga kababayan. Attorney Mick, opo, go ahead. Wag lang sana maniwala doon sa mga job offerings na nakikita nila online dahil meron naman tayong proseso, meron tayong DMW, Department of Migrant Workers, kung saan pinoproteksyonan ho natin yung mga ganyan na mga job offerings, no? Bine-verify ho natin kung totoo ba talaga yung mga ganyang ano. So, as per our reports, meron po tayong nakikitang mga recruiters sa iba't ibang bansa, meron dito sa Pilipinas at sa Laos din, at inaano ho natin yan, ini-investigate ho natin yan. Opo. Ano pong posibleng kakarapin ng sindikatong mapapatunayang illegal na nagre-recruit sa kanila dito, Attorney Mick? Pwede ho tayong tumingin sa anti-trafficking laws natin. May human trafficking at qualified human trafficking kung may makita ho tayong mga minors na nire-recruit din. Wala pong bail yung ganong krimen, yung qualified human trafficking. Pwedeng life imprisonment ang magiging penalty ho yan. Okay. All right. Isa pa ito sa Cambodia din. May mga nagre-recruit daw na mga
Pilipina din para maging surrogate mother. O, nakarating ba sa inyo ito? Ano pong aksyon na ginagawa po ng DOJ? Yes, Sir Aljo. Actually, meron ho tayong na-receive na report na may 20 na Filipina women na rescue sa Cambodia. Opo. 13 doon ay ano na po, buntis na po. Kumbaga on the way na yung surrogacy. At lahat po ito ay nasa ilalim na po ng protection ng DFA at ng Polina, no? Actually, meron po tayong meeting ngayon kasama yung office po ni Sen. Rafi Tulfo para pag-usapan ho yung ating efforts para i-repatriate na itong mga ating mga Pilipina, no, na naging biktima sa ganitong scheme or scam, no. Opo. Yung nakita ho natin sa report, nire-recruit ho yung mga bae dito sa Pilipinas. Hindi naman nila sinasabi na magiging surrogate mother sila. Pagdating ho doon, yun pala, magugulat na lang sila ho na yun pala ho yung tunay na pakay nung sindikato na maging surrogate mother sila. Okay. At pag nakapanganak na po yung mga Pilipina ho, ay Okay, abiso na lang sa taong bayan, Attorney Clavano. Go ahead. Siguro, Sir Aljo, Opo. yung problema. Puputol. Marami po talagang uri ng human trafficking. Okay. Organ trafficking, lumabas din sa balita yan a couple of months ago, binabenta po yung atay. Hindi sa tamang proseso. Meron po tayong tinatawag na labor trafficking. Ito yung mga ine-enslave, usually yung nakikita natin sa Pogo, no, na kinukuha yung passport ng mga dayuhan para hindi na sila makaalis. At meron din tayong ganito ho na yung parang surrogacy, no. So if a woman is asked to bear the child of someone tapos binebenta agad yung infant na yon, isa ring uri ng trafficking yon. So siguro sa dami ng nangyayari tungkol dito or related dito sa trafficking na ito, kailangan mas maging careful, no, ang ating mga kababayan. Talagang kailangan natin i-verify lahat ng mga opportunities na nakikita sa Facebook, sa TikTok, at kung anumang platform, social media platform. At dumaan na lang tayo sa tamang proseso. Alam naman ho natin na may konting fees yan, pero para rin naman yan sa ating protection, no, na hindi tayo maging biktima sa ganitong krimen. Maraming salamat. Daghang kay salamat, Assistant Secretary Attorney Miko Clavano, ang tagapagsalita ng Justice Department. Daghang salamat, sir. Okay.